Captain Self. Okay. Captain Self. Natin ko akit to si Captain Self. Mukhang may motorcycle shop yata ito. Kasi mukhang logo ng motor yung ano eh. Good morning, brother. Taga saan ka? Captain Self, good morning, brother. Taga saan ka? Taga Antipolo, sir. Antipolo, kapitbahay. Ano tanong mo, brother? Kapitbahay. Ito lang yung Antipolo, somewhere dito banda. Angono lang ako eh. Ano tanong mo? Brother, pupungas-pungas ka pa yata. Ano tanong mo? Ayun, nawala si brother. Inaantok pa, inaantok. Masyado pang maaga. Good morning. Good morning, brother. Taga saan ka? Yabi. Dito lang po Ay. sa Bulacan. Okay. Ano tanong mo? Inaabuso po kasi ako ng tatay ko rito eh. Ano ibig mo sabihin na abuso? Inaabuso po ako ng tatay ko. Huwag mong gamitin yung salitang abuso. Paliwanag mo sa akin kung ano eksakto ginagawa. Parang minsan po bossing pinapalayas po ako. Nakakarinig ako nung nagsasabi nung I love you dyan sa background mo. Po. Sabi good morning Ano daw, po? I love you. Sabi doon sa background mo. So, wala po eh. Ilang taon ka na? Pinapalayas po. Ano na po? 11. 11? Ato, turuan kita. Ito ang sikreto. Para hindi ka pinapalayas ng magulang mo, matuto kang sumunod sa kanila. Tatanong sa akin bakit? Kasi sila may-ari ng bahay. Kung sino may-ari ng bahay, siya ang masusunod dun sa bahay. Darating din naman yung panahon na ikaw na yung may-ari ng sarili mong bahay. And you get to do all the rules and regulations inside your own house. Pag nga may-ari ka na ng sarili mong bahay, pwede ka nang gumawa ng sarili mong rules and regulations. Tapos ikaw naman ngayon yung may turn mo naman para magpalayas ng kung sino mang ayaw sumunod sa rules mo. Pero for now, habang nakatira ka pa sa kanila, susunod ka muna sa kanila. Okay? Okay o. Okay. Ano follow-up question mo, brother? Ano po kasi. Minsan po hindi na po pinapabalik dito sa bahay. Kung pinapalayas ka tas hindi ka pinapabalik, saan ka pinapapunta? Sa ano lang po, saan lang po. Pero minsan naman po pinapabalik naman po ako. Pero mas madalas po pinapalayas po ako. Understood. The fact na pinapabalik ka, ang ibig sabihin nun mahal ka. Tinatakot ka lang para matuto kang sumunod sa kanila. Kasi malamang yung direksyon na pinupuntahan mo hindi makakabuti para sa'yo. They know better. Nalalaman nila kung ano yung tama at saka mali. Ginagamit lang sa'yo yung salita na yun para matuto kang sumunod sa kanila. Ang dahilan kung bakit ka pinapasunod sa kanila para din sa ikabubuti mo. Pagka napabuti ka, malayo mararating mo sa buhay. Kapag ka pinili mo lang yung gusto mong gawin, na yun nga yung dahilan kung bakit ka pinapalayas, alam mo wala ka mararating sa buhay. Yun yung dahilan nun. So matuto ka dapat na sumunod sa kanila, mahalin mo sila, sunod ka lang sa lahat ng sasabihin nila. Tignan mo, paborito ng mga matatanda, yung mga bata na mga masunurin, matalino pa. So ang gagawin mo, simple. Wala kang masyadong kailangan gawin. Ang gagawin mo lang, simple. Kung ano sasabihin nila, susundin mo, magiging magalang ka, tapos mamahalin mo sila, tapos mamahalin ka rin nila pabalik. Dapat laging mataas yung grades mo. Gets mo? Opo. Kamusta yung grades mo sa school? Ano po eh, mababa po kasi umihina po resistensya ko eh. Okay. Yung grades mo sa school sobrang importante. So kailangan lagi kang magre-review, lagi kang mag-aaral kasi paborito ng mga matatanda yung mga matatalinong bata. Parang katulad sa akin, na-appreciate ko na umakyat ka sa live ko. So ibig sabihin nun, meron kang interest sa mga bagay na naririnig mo galing sa akin. Ingat ka nga lang na mapakinggan mo yung mga bagay na sinasabi ko na alam mo namang hindi para sa bata.
And you just have to make sure na sumusunod ka sa magulang mo sa lahat ng mga bagay na gusto nila. Sa ngayon, wala kang choice. You have to make sure na sinusunod mo ang magulang mo sa lahat ng bagay na pinapagawa nila sa'yo. Kasi kakabuti mo yon. Ngayon, kapag tumungtong ka ng 18, 19, 20, you get to create your own rules. Tapos, pag nagkaanak ka na, yung mga bagay na itinuro sa'yo ng mga magulang mo, marirealize mo, tama pala sila. Tapos dun sa panahon na yun, ma-appreciate mo sila. Ngayon, habang bata ka pa, pag-aralan mong mahalin at saka sundin ng magulang mo. Yun ang masasabi ko sa'yo, brother. Kasi paborito ng mga matatanda, yung mga batang masunurin. Ngayon, eto may challenge ako ngayon sa'yo. Ready ka? Opo. Okay. Ito ang challenge ko sa'yo. Ang challenge ko sa'yo, sa loob ng 1 buwan, sundin mo lang lahat ng sasabihin ng magulang mo. Tapos, ang target mo, hindi yung masunod lang sila. Ang target mo, dapat matuwa sila sa'yo. Tapos, tignan mo kung paano magbabago buhay mo. Kuha mo yun? Oo. Galingan mo sa buhay, ha? Opo. Okay. Sige. So po, bossing, Sige, go. isasabihin ko po ako eh. Sige. Nasa ospital po ako ngayon. Putol po yung paa ko. Initak po ng tatay ko. Ano daw ang dahilan? Kasi nakabuntis po ako. Ilang taong ka na? 11 po. 11. Okay. Saan ka nakatira? Lalaki ho. Dito ho sa Bangbang. Saan ba na yung bangbang? Dito po sa Bulacan. Okay. Ang nanay mo nasaan? Wala po, nasa probinsya po eh. Nasa probinsya. Okay. Sino nagdala sa sa ospital? Lolo ko lang ho. Lola. So for now, dun ka muna sa lola mo magi-stay. Okay? Oo. Pero wag kang mawawala ng pag-asa kasi kahit naman putol yung paa mo, magiging magaling ka pa ring bata. Ang kailangan lang, gagalingan mo lagi. Okay? Opo. For now, doon ka muna sa lola mo, pagaling ka doon, tapos pagka kaya mo nang pumasok uli sa school, gagandahan mo grades mo. Kasi ang bottom line naman, hindi na importante kung kumpleto katawan mo o kulang. Hindi na rin importante kung ano pa kalagayan mo sa buhay. Pagka paborito ka ng mga tao, malayong mararating mo sa buhay. So dapat gagalingan mo lagi sa pakikisama, gagalingan mo lagi sa pagsunod dun sa mga nag-aalaga sa'yo para lagi silang matutuwa sa'yo, okay? Opo. Meron ka pang tanong? Wala na po, sir. Okay. Kapag may mga tanong ka, i-message mo lang ako, ha? Andito si Kuya Chester para sa'yo, okay? Opo. Sige. Bye-bye! Bye-bye ho. Alam mo yan yung dahilan kung bakit binuo ko tong programa na to eh. Minsan, merong mga taong may lakas ng loob na umakyat sa live na may mga ganong problema. Pero madalas na pagkakataon hindi nyo lang alam. Yung inbox ko punong-puno ng ganyan. Yung inbox ko punong-puno ng ganyan. Yun yung dahilan kung bakit kapag pumapasok ako sa inbox, I have to make sure na emotionally ready ako para sa problema ng taong bayan. Kasi diretso, ngayon naintindihan nyo na hindi simple yung problema ng mga taong bayan. Hindi simple yung problema ng Pilipinas. Yun din yung dahilan kung bakit hindi ako nagpapabayad. So you know and you feel that someone really cares for you sa mga personal na problema. Ngayon naiintindihan nyo na. Ngayon naiintindihan ninyo na kung bakit binibigay ko ng libre yung karunungan ko. Kasi hindi ninyo alam kung gaano karaming tao yung hirap sa buhay, na maraming problema sa iba-ibang parte ng buhay nila, na hindi ninyo alam kung anong pinagdadaanan ng mga tao na yun unless ikaw mismo yung lumagay sa poder nila, ikaw mismo yung maglakad sa tsinelas nila.
Magandang umaga sa'yo, Pilipinas. Sige, next tayo. Medyo masakit lang sa mata. Hello po, brother. Good morning. Good morning, brother. Taga saan ka? Actually, I'm from Cebu. Okay. Ano tanong mo, brother? Yes po. My goal ka sa life po, brother, di ba? Hmm. I'm also having goals in my life, but how do you handle distraction? Merong healthy na distraction, merong hindi healthy na distraction. Halimbawa, yung sa akin personal dinidistract ko yung sarili ko kapag naiinis ako. Pagka nagagalit ako, dinidistract ko. Naglalaro ako ML o nagdo-doom scrolling ako. Mas okay na yun kaysa mailabas mo yung mga bagay na nasa isip mo. Sa dami na sakit ng ulo ko, sa dami ng problema ng mga tao na pinipilit kong resolbahin, merong healthy na distraction. Ang tawag doon, escapism. Para ma-distract yung sarili mo sa mga bagay na alam mo naman kailangan mong mag-zoom out saglit. O kailangan mong mag-zoom in sa ibang bagay kasi masyado ka nang naka-zoom in sa mga problema. Ngayon kung ang tinatanong mo, yung mga hindi na healthy na distraction, nakakaistorbo na doon sa mismong goal mo, hindi naman ganun kakomplikado yun Tigilan mo lang. Ganun kasimple, tigilan mo lang. Bawa, nadidistract ka dahil nagsusugal ka. Hindi mo naaabot yung financial standing na gusto mo sa buhay kasi every time na lang na magkakaroon ka ng pera, sinusugal mo. Alam mo na yun, simple yung konsepto tigilan mo. Bakit? Kasi ano mas importante? Yung distraction mo o yung pangarap mo? Ano mas importante? Yung short term o yung long term? Kapag yung short term mo nakakasira na sa long term mo, alam mo na, you have to put a stop to it. And when I say stop, hindi naman na ibig sabihin sa lahat ng pagkakataon hindi mo i-entertain ang distraction. Merong distraction na paminsan-minsan kailangan mo. Lahat ng bagay in moderation, as long as hindi nakakamatay, hindi nakakapagkasakit, okay lang yan, including distraction. Pero lahat ng bagay na sobrang masama, brother. Ganun lang naman kasimple yun Alamin mo lang kung kailan yung tamang panahon para dun sa distraction, para mag-take place. Paminsan-minsan kailangan mo yan. Paminsan-minsan kailangan mong huminga. Gaya ng sabi ko, ang tawag nila doon, escapism. Paminsan-minsan kailangan mo yan. Pero may mga pagkakataon, diretso, pagka nakakaistorbo na talaga sa'yo, then that's the time para you have to put an extremely good notice on yourself para pulisin mo sarili mo at nang hindi regular na nangyayari sa'yo yung mga ganung bagay. Kailangan mong you have to be proactive sa sarili mo. Pupulisin mo sarili mo. Nadidistract na naman ako. Masyado na ako matagal sa CR, 3 oras na ako dito, nagalo lang naman. Diba? Doom scrolling ka, TikTok ka, ganun ka ng ganun, istorbo yan. Sugal ka ng sugal. Nagte-take toll na ngayon yan sa financial standing mo. Pati sa intellectual mo, isama mo na rin pati emotions mo. Pero di mo tinatanong po, brother, kasi yung distraction na yung mean ko sa distraction is yung parang experience ko dati, siguro halos lahat ng bagay is nakuha ko na, yung mga gusto ko, trabaho, yung material things, but the same way yung mga past bad experience ko is yung parang yung way na makaka-demotivate sa akin mag-demotivate sa akin trauma ba tinutukoy mo? Parang ganun po. Yung ganun po is wala kasi akong masabihan, ganun, puro lang work, yung ganun ba. You need to get the poison out of your system, brother. You need to get the poison out of your system. Pwedeng therapy, pwedeng regular na pakikipagkwentuhan sa iba't ibang mga tao tungkol doon sa problema mo na yun. You do what you have to do, brother. Kailangan mong gawin yung bagay na gumagana sa'yo. May mga pagkakataon na alam mong nandun ka sa problema na yon, na state of mind na nararamdaman mo yung sakit ng trauma na nangyari sa'yo in the past. Tapos meron kang pitik na nagawa na gumana. Ulit-ulitin mo lang yun. Kung yung pitik na gumana nanood kayo ng movie, ulitin mo yun. Kung yung pitik na gumana, therapy, ulitin mo yun. Kung yung pitik na gumana, nakipagkwentuhan ka kung sino mang hindi mo kilala tungkol dun sa nangyari sa'yo in the past, ulitin mo yun.
Ganun po ba? Sige po. I strongly Dahil suggest, dun, brother, dahil- magpa-check up ka. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Pagka may nararamdaman kayo, hindi na importante kung psychological yan o physical, kahit nga spiritual magpa-check up kayo. Magpatingin kayo sa espesyalista. Magpatingin kayo. Huwag kayong matakot sa mga sa mga espesyalista. Yung iba nanghihinayang pa sa pera. Puta, pagka nasira ulo mo, maniwala ka sa akin. Hindi mo mapapakinabangan yung pera mo. Katulad nung halimbawa yung mga taong depressed. In case hindi nyo alam napakaraming mga taong mayayaman na depressed. Hindi pera ang solusyon sa lahat ng bagay. Pero yung pera mo, wala nang magagawa yan kapag ka napatay ka na. Ano ibig sabihin? Matuto kang gastusin pera mo. Sa tamang paraan, matuto kang gastusin ang pera mo. Ito mo, katulad niya, maganda na financial standing mo Ang meron sa'yo ngayon, yung trauma na nangyari in the past na hindi mo talaga mapakawalan kahit sobrang ganda na ng financial standing mo. Ano ngayon na ibig sabihin? You have to do something out of the usual. Hindi mo madadaan sa katatrabaho, lulunurin mo sarili mo sa trabaho, hindi gagana yan, brother. Bakit? Yung pagtatrabaho, alam mo namang ginagawa mo yung bagay na hindi mo gusto para kumita ng pera. Tapos madadagdag pa yung psychological problems mo. Palagay mo ba ikakabuti ng psychological problems mo? Mareresolve ba psychological problems mo sa pagpapakalunod sa trabaho? Di ba? Hindi pera pinaka-importanteng bagay sa mundo. Ulitin ko, hindi pera ang pinaka-importanteng bagay sa mundo. Wala lang nagsasalita niya sa social, diretsahan wala nagsasalita niya sa social media. Na hindi pera ang pinaka-importanteng bagay sa mundo. Dito sa comment section, makikita mo. Alam mo sa comment section, they have it right. Alam ng mga tao sa comment section na hindi pera pinaka-importanteng bagay sa mundo. Pero sa mga nagdidipad dyan sa social media, sa mga nagsisisigaw sa social media, halos walang nagsasalita na hindi sobrang importante ng pera. And when I say hindi sobrang importante, in comparison to your mental health, to your spiritual health, to your heart, to your mind, to your soul, hindi sobrang importante ng pera. Mas importante ang buhay kaysa sa pera. Mas importante nga mabuting pangalan kaysa sa pera. Hindi first priority pera. Hindi first priority pera. I know a lot of very rich people na depressed. Napakarami niyan. Hindi nyo lang alam. Napakarami kong kilala na mga mayayamang tao na gustong makipagkwentuhan sa akin gabit araw. Hindi ko nga lang talaga mabigyan ng sobrang daming oras. Pero ang dahilan kung bakit gusto nilang makipagkwentuhan, kasi I listen to them. Nakikinig lang ako. Bakit? Alam naman nila resolution sa problema nila Yung mga nangyaring trauma in the past, alam naman nila wala na silang magagawa ron Bakit? Patay na nga yung magulang nilang nag-cause ng trauma Patay na yung jowa nila na nag-cause ng trauma. O yung jowa nila nasa ibang nasa ibang kandungan na. Yeah. Hindi alam mo hindi pera pinaka-importanteng bagay sa mundo, brother. Take it from me. Take it from yourself. Hindi pera ay pinaka-importanteng bagay sa mundo. Nakuha mo na yung gusto mo, pero yet you still have that poison inside of your head, inside of your heart. You need to get the poison out, brother. You need to get the poison out. Ako, suggestion ko sa'yo, therapy, brother. May pera ka naman Magpa-check up ka, therapy. Gumagana yun, pero kailangan mo nga lang magaling. So may mga therapist, medyo parang sakto lang, ganun. Pera-pera lang. Pera-pera lang. Oo. Kasi maraming doktor, diretsahan, pera-pera lang Maraming doktor, pera-pera lang. Wala naman talaga malasakit sa'yo Hindi para ungkatin nila yung problema mo, ang gagawin sa'yo, tatapon ko sa specialista. Pero ako, diretsahan dumiretso ko lang sa specialista. Pa-check up ka, brother. Gumagana yun, in case lang na hindi mo alam. Gumagana yun. Opo. Tapos marami kayo, in case lang na hindi mo alam, you would want to zoom out sometimes. Paalala ko lang sa inyo, Pilipinas. Minsan, nakatutok ka kasi masyado dun sa bagay na nangyari dati. Minsan, kailangan mo lang lumawak. Kailangan mo lang makita yung problema ng ibang mga tao, tapos you will realize and you will understand that their problems are far worse than you have. Yung mga problema ninyo, yun mismo, yung mga eksaktong problema ninyo, problema din ng ibang tao yan. Ako rin, meron din akong ganyan. Chip on the shoulder, meron din akong ganyan. Yung mga bagay na sinabi sa akin ng mga taong patay na ngayon, na mga bagay na nakatatak pa rin sa isip ko, na hanggang ngayon nakaka-apekto pa rin sa buhay ko, meron din akong ganyan. Meron din akong ganyan. Pero siguro, ang pinagkaiba ko lang sa ibang mga taong may problemang ganun, yung sa akin kasi meron akong matinding purpose Ang purpose ko, makatulong sa kapwa-tao. Hindi ako makakatulong sa kapwa-tao kung di ko ayusin yung sarili ko. So inuna ko na munang ayusin yung sarili ko. Ngayon, tsaka ako ngayon pinresenta yung mga bagay na laman ng utak ko sa taong bayan para makinabang kayo. Hindi yan para magyabang ako. Hindi yan para ako mayaman, kayo mahirap. Katulad nung ginagawa ng ibang influencer sa social media. Wala nga akong pakialam sa pera nyo Wala akong pakialam sa pera ninyo. Puta, ang daming taong gustong mag-invest dito sa Project 1M. Kung alam nyo lang, ang daming nangungulit sa akin sa inbox para sila na daw yung magdadala ng Project 1M doon sa probinsya nila.
Sila na daw yung magdadala ng Project 1M sa Metro Manila. Ang kailangan lang daw, tatanggapin ko yung pera nila, franchising fee. Hindi naman ako interesado sa pera nyo eh. Hindi, ulitin ko, hindi ako interesado sa pera nyo. Hindi ito tungkol sa pera. Project 1M is not about money. This is about fixing people's lives. Tingnan mo, nakita mo yung bata kanina? Kung narinig niyo, pinutol ng tatay niya yung paa niya. Bakit? May problema eh. Tingnan mo yung katulad nung sa'yo, marami ka ng pera. Pero alam mo, you still have that poison inside of yourself, inside of your head, inside of your heart. Yun ang dahilan kung bakit ako nagtsatsagal lumabas sa social media. Kahit itong oras na to, dapat natutulog na kami rito. Dapat natutulog na kami. Hindi ito yung oras para mag-live. Yung oras ko para mag-live supposed to be within business hours. Kung pera-pera lang to. Kung pera-pera lang. Pero alam nyo matagal lang tapos yung operating hours namin, bumilang na ng oras. Tsaka ngayon ako magla-live. Natanong mo, bakit ka nagla-live ng ganitong oras, Chester? Kasi nga, ito yung oras na yung mga ordinaryong taong bayan nagre-ready na, nagpe-prepare na para pumasok sa mga hanap buhay nila. So maabutan ko man lang kayo bago kayo pumasok sa trabaho. Makatulong man lang ako sa inyo. Makapagbigay man lang ako sa inyo ng konting inspirasyon bago kayo pumasok sa trabaho. Okay po. Ngayon, ang suggestion ko sa iyo, diretso, magpa-check up ka. Ganda. Pa-check up ka. Makipag-usap ka sa maraming mga tao. Hindi mareresolba yung problema mo sa pagpaparami pa ng pera. Hindi mareresolba ng pera yan, brother. Hindi mareresolba yan. Kung alam mo lang, napakarami kong kakilala na mga regular silang nagta-travel ng pamilya niya. Regular silang namamasyal, kumakain sa mga masasarap na mga restaurant. Buo yung pamilya niya. Pero meron siyang chip on the shoulder galing sa magulang niya. Meron siyang trauma, meron siyang dinaramdam na yung mga tao na yun na nag-cause ng pagdaramdam niya matagal nang patay. Hindi niyo alam yun. Pero yun nga sinasabi ko sa inyo, hindi pera pinaka-importanteng bagay sa buhay. Mga kapatid, brothers, sisters, hindi sobrang importante ng pera kumpara sa mental health mo. Mas importante yung mental health mo. Yung depression mo, hindi kayang gamutin ng pera yan. Ang kaya lang gawin ng pera, bigyan ka ng panandali ang dopamine. Ano yung dopamine? Bumili ka sports car, manihuhin mo ngayon, tignan mo, paglipas sa isang buwan, parang normal na rin sa'yo nagmamaneho ng sports car. Wala na yung katulad nung saya na binili mo yung sports car na yun, yun yung pinakaunang araw na minaneho mo yun, sobrang sarap nun, sobrang saya nun. Pero paglipas na isang buwan, it feels ordinary. Nako Pilipinas. After din naman nabili ko lahat ng mga gamit ko, kotse, then after dun, babalik lang din ako, loan mo na din, yung babalik lang din sa, yung naisip ko na din dati, yung mga, ayaw kong isipin ba, ganun. Yun nga yung dahilan kung bakit ang lagi ko lang hinihingi sa mga tao panalangin. Baka request ko lang, ipaki-heart ninyo itong post na to, ganun, yun lang. O dito sa YouTube, baka paki-share naman ito, para mas maraming tao yung maabot ng programa ko. Bakit? Gusto ko lang tumulong sa mga tao eh. Yun ang interest ko. Yun talaga ang interest ko, makatulong sa mga tao. I know that money will come along, pero hindi first priority ang pera dito. Tangina, wala nga akong pakialam sa pera. Puta, kung diretsa kung pera at pera lang, madali naman magbenta ng course. Magpapagawa ako niyan, gasino lang naman, kalahating milyon lang magpagawa ng course eh. Yeah. Kalahating milyon, tapos ang kikitain ko dyan, mga daang milyon. Magaling ako magsalita eh. Alam nyo yan. And that's not being boastful, hindi yan sa pagyayabang. Ang pruweba ko, yung halos 2 taon na nakita ninyo na halos hindi ako nababash, na araw-araw ako halos nagla-live. Diba? Ang importante sa akin, buhay ng kapwa-tao ko. Ang importante sa akin, yung kapayapaan ng isip ninyo, yung resolution sa mga problema ninyo. Yun ang dahilan kung bakit ako nagtsatsaga sa mga bagay na pinagtsatsagaan ko. Subukan mong tumulong sa kapwa-tao mo. Madalas gumagana yun. Katulad sa akin, marami rin naman akong ganyan. Kung alam mo lang, dati ako masamang tao eh. So alam mong marami akong anxieties, depression. Meron din ako niyan. Pero hindi ko nga alam pinapansin. Kasi mas importante buhay ng kapwa-tao ko eh. So alam mo yun, wala na ako sa ganong stage na parang pinoproblema mo pa yung mga bagay na sinabi ng kung sino man. Ganun, masakit masyado sa loob mo, masakit sa puso mo. Masyado na akong maraming problema at masyado na akong distracted para magpakalugmok pa sa mga bagay na emotions at saka mga trauma ng nakaraan ko. At yung problema ko ngayon, hindi na katulad ng problema ko dati nung nagsisimula pala ako sa buhay na problema ang pera, kaya resolbahin. Ngayon yung mga problema ko, hindi na kaya resolbahin ng pera. Diretsahan, mga problema ko ngayon, hindi na kaya resolbahin ng pera. Bakit? Kasi ang mga problema ko na ngayon, yung problema ng kapwa-tao ko, pinipilit ko resolbahin.
Yun na ngayon ang problema ko. Paano ba ako makakagawa ng paraan para yung mga kapwa-tao ko makausad mula sa kahirapan nang hindi nangangailangan na ibigay nila yung pera nila sa akin? Kasi ganun ginagawa ng iba, para makausad kayo sa kahirapan, buy ka course. Paano nga? Wala kang pambayad eh. Paano gagawin mo ron? Diba? Diba? Gusto ko yung I want to see a Philippines na optional na lang ang kahirapan. Kung gusto mo manatiling mahirap, walang problema. Yun ang trip mo eh. Kanya-kanyang trip tayo sa buhay eh. Pero, you also have the option na yumaman kung gusto mo lang. Yun ang gusto kong makitang future ng Pilipinas. And it will take some time and it might not happen within my lifetime, pero I would like to try. Gusto kong maging isa ron sa mga pinakaunang domino na naunang bumagsak para yung mga susunod na mga domino may nailatag na ako para sa inyo. May pundasyon na kayo. Nalaman ninyo kung paano ako mag-isip. Nalaman ninyong gumagana yung mga bagay na nasa isip ko. Ngayon, execute nyo na lang. Ayan, ngayon ang Project 1M. Sumabay kayo. Yung Project 1M, hindi naman Project 1 million yan eh. Hindi yung Project 1 million. Dinadaan ko lang kayo sa konsepto ng 1 million kasi ang dahilan, catchy kasi yun eh. Catchy eh. Ano gagawin natin? Gagawa tayo ng 1 million. Bakit? Kasi maraming Pilipino hindi pa nakakatikim ng 1 million. Pero hindi yan ang Project 1M. Ang Project 1M, Project 1 Man. Kada tao pipilitin ko ayusin ang buhay ninyo isa-isa. Sa panonood ninyo ng mga videos ko, sa pagsabay ninyo, mapapansin ninyo unti-unting naaayos yung mga buhay ninyo. Doon lang sa mga sumasabay lang, yung mga ngayon na sumasabay, unti-unti naaayos na yung mga buhay nila eh. O ngayon, pagka naayos na yung mga buhay ninyo, magpapatawag ako ngayon, o ayusin naman natin yung buhay ng iba pang mga tao. Tulungan ninyo ako dito. Wala kayong makitang worth living in this life kasi maraming ganyan. In case hindi mo alam, brother, napakaraming katulad mo na mga may trauma, may depression. Yung iba nga, existential crisis na eh. Boundary existential crisis na. May mga bumibisita sa aking mga tao na kwarentahin, meron na sila ng lahat ng perang gusto nila, nasubukan na rin nila lahat ng bagay na gusto nilang subukan, ubus na bucket list nila para kaparehas ko. Halos ubus na bucket list ko eh. Tapos wala na silang makitang dahilan kung bakit pa sila mabubuhay kasi yung mga anak nila 20, halos 30 anyos, yung iba senior citizen na 30 anyos na yung mga anak nila, mayayaman na yung mga anak nila, tapos tuloy-tuloy na lang pumapasok sa kanila yung pera galing sa mga kumpanya nila o sa mga paupahan nila. Tapos hindi na nila malaman kung ano pa dahilan kung bakit sila mabubuhay. Wala nang challenge eh. Tapos wala na ring spike ng dopamine. Bakit? Testing na nila halos lahat ng bagay eh. Diba? Ngayon ako naman, ang gusto kong mangyari, kayong mga parang nawawalan na ng pag-asa sa buhay, tapos may pera-pera naman kayo, di magsama-sama tayo, para pares tayo may pera, makatulong tayo sa kapwa-tao. Hindi yan sa konseptong pamimigay natin pera natin. Puta, ka-stupiduhan yun. Bakit? Yung simpleng konsepto lang na pag yung pera mo binigay mo sa mahirap, ayos yun, nakatulong ka ngayong araw. Pero paano yung bukas? O tapos binigyan mo ulit ng pera bukas. O tapos bukas ulit. Tapos bukas, ano nangyari ngayon? Ano nangyari? Umasa na lang sa'yo yung mahirap. Katulad ng ginagawa nila sa Tondo. Nakita ko sa Tondo yan eh. Nakita ko sa Tondo yung konsepto na ganyan eh. Namimigay silang pera doon, namimigay silang pagkain doon. Bukas gutom na naman. Tapos every Sunday, lahat sila umaasa na may mamimigay ng pagkain. Ano nangyari? Umasa na lang sila sa pamigay. Imbis magtrabaho. Tama po, tama. You may want to do charity, brother. And I strongly suggest yung klase ng charity na hindi mo pamimigay pera mo. Yung klase ng charity na tuturuan mo kapwa-tao mo kung paano umalagwa sa buhay katulad ng ginagawa ko. Mas maganda nga kung marami tayo eh. Isipin mo yun, sobrang daming tao na ang gusto makatulong sa kapwa-tao na makausad yung buhay ng kapwa-tao niya na meron kang konting bagay na nalalaman, ibinahagi mo lang sa kanya, tapos nakatulong kang resolbahin yung problema ng kapwa-tao mo, whether it be finances, o health problem, o intellectuals, o kahit na ano pa. Ambag mo na yun sa lipunan, ambag mo na rin yun sa sarili mo, sa kabilang buhay, pag tumawid ka at makikilala mo na Diyos. Diba? Kung hindi kaya, brother, kung hindi kaya ng charity, you go for therapy. You go for therapy. Religion, effective din yan. Pero you have to find that spark in you na ikaw na mismo ang nagharap ng mismong resolution dun sa mga bagay na nasa isip mo. Kasi yung nararamdaman mo ngayon, it may not be a problem. It may be, para katulad nung sa akin, a situation. Lahat ng problema may solusyon. Pero yung mga problema na walang solusyon, hindi problema yan, ang tawag dyan sitwasyon. Ang gagawin mo dyan, tatanggapin mo na lang. Tapos pagagaanin mo para di masyadong mabigat. Tapos yung katulad ng tinatanong ng isa, distraction. Paano ka madidistract dun sa mga bagay na nasa isip mo? Ako diretso, hindi ko gustong nag-iisa ako. Ayokong nag-iisa ako. Lagi akong may kasama.
Bakit? Putang ina, pag ako lang mag-isa, kinukuyumag ako ng mga putang ina. Mga sakit ng ulo ko. Kaya nga ginagawa ko, pag mag-isa ako, nagbabasa ako libro. Doom scrolling paminsan-minsan. Pero hindi pwedeng ako lang mag-isa. It's just me, myself, and my thoughts. Hindi pwede. Hindi pwede sa akin yun. Hindi gumagana sa akin yung katulad ng sinasabi nila na kailangan magme-meditate ka daw ika. Hindi gumagana sa akin ng meditation. Natatakot ako sa sarili ko pag mag-isa lang ako. So yun ang sagot ko sa'yo, brother. Try mo muna charity. Hanap ka ng mga tao na tutulungan mo para umalagwa yung mga buhay nila nang hindi nangangailangan bigyan mo sila ng pera o kung ano man. Tuturuan mo lang sila ng mga bagay na naiintindihan mo, tapos papasa mo yung karunungan mo sa kanila para sila naman makagawa ng pera. Kasi hindi mo naman ako sila ko-consider ng kakumpetensya eh. Kasi may pera ka na eh, 'di ba? Meron ka na sapat para sa sarili mo. Nakuha mo na yung point of abundance. Congratulations sa'yo. Ang gagawin mo na lang, you just need to get that poison out of the system. If you cannot get that poison out of the system, at least man lang pagaanin mo to the point na halos hindi mo na namamalayan. Gets? Opo. Thank you, brother. Thank you. Follow-up question, brother. Wala na po siguro. Okay. Yun lang siguro. Sige, brother. Thank you, brother. Okay. 31 minutes, 1 oras lang ako nagla-live araw-araw. Ang dahilan kasi YouTube, ay yung TikTok ko. Mayat maya, mayayari na naman tayo dyan. Mayat maya. Magandang umaga sa inyo, nasa YouTube. Pakishare nyo nga muna to, YouTube, pakishare nyo muna. Tapos pengin muna akong likes. Pakidagdagan muna yung likes. Yun lang naman hinihingi ko sa inyo. Okay. Next. Medyo mainit na dito sa pwesto ko. Masarap yung vitamin D. Pero hindi pag nakatutok sa mata ko. Baby Kalma. Oh, takang kulit ng pangalan, Baby Kalma. Akit na si Baby Kalma. Baby Kalma. Had a better fool for you. Good morning, brother. Taga saan ka? Taga Samar lang ako, brother. Samar. Okay. Ano tanong mo, brother? Tanong ko lang, brother, kung ano bang unahin natin, negosyo ba o bahay? Nakadepende kung alam mo ginagawa mo. Kung alam mo kung paano magpaikot ng pera, pwede kang magnegosyo. Kung hindi mo alam kung ano ginagawa mo at pang-empleyado ka talaga, pwede ka nang welcome ka na gumawa ng bahay. Depende kung alam mo ginagawa mo. Yung iba sasabihin dyan diretso, hindi, magnegosyo ka. Putang ina. May 1 milyong piso ka, kinuha mo sa pag-i-empleyado sa ibang bansa, inuwi mo sa Pilipinas, hindi mo alam kung ano ginagawa mo. Putang ina, yan ang pinakamabilis na paraan para ubusin mo yung pera. Sana inilagay mo na lang sa bahay. Kasi ganito Hindi yung kasi ako brother, hindi kasi alam mo pinagkaiba ko sa ibang mga influencer, hindi kasi ako greedy. And when I say greedy, I am talking about money. Hindi ako ganun ka-greedy sa pera. Kasi I already have enough. Yung ibang mga tao, gumagawa ng sistema yan para yung pera mo lalagay nila sa bulsa nila. Sabihin sa'yo, mag-business ka. Paano business? Maging reseller ka nito. Ayan ang putang ina. Tapos, ang malupit nun, pinapag-reseller ka na nga nila, pinalalakihan pa nila yung initial investment mo. Minsan 200,000, minsan 500,000, minsan yung mismong buong 1 million mo na ipapalagay nila sa bulsa nila, ni hindi man lang kinonsider kung may sales skills ka ba. Tapos sa magiging ending nun, natambak sa'yo sobrang daming produkto, tapos hindi mo na mababawi pera mo kahit kailan. Napakarami niyan. Sabi nyo, power! Kilalanin mo muna sarili mo, brother. Kilalanin mo muna sarili mo. If you have enough skill, pwede kang pumatsi-patsi, barya-barya. Kung meron kang puhunan, kahit muna 5,000 lang muna. Kung simulan mo lang muna kung ano man yung nasa isip mo, barya-barya lang. Even better, kung ano yung nasa isip mo na negosyo, pwede kang mag-empleyado sa mapalagay mo in the future magiging kakumpetensya mo. Pwede yun. Basta maghahanap buhay ka lang ng tama, wag mo lang babalasubasin. Pag magtatayo ka na ng negosyo, you got the knowledge, meron ka na nakuhang karunungan galing dun sa mismong loob ng negosyo ng kakumpetensya mo, tapos nasweldohan ka pa nila. Practical. Diba? Yung practical. Bawa, gusto mo magkaroon ng kantin, magtrabaho ka muna sa kantin. Tignan mo muna kung gusto mo ba, kung kakayanin mo ba, tapos pag-aralan mo muna kung paano tinatrabaho yung kantin. Parang inuula kami trabaho ko, idol. kasi nga, idol, nasa, ano nga ako talaga, nasa
Maliit na ano lang, kainan lang. Tapos gusto mo rin magkaroon ng sarili mong kainan. Pinaplano ko nga rin yan, idol, kaso ano, Nauubos yung pera mo kita sa magulang mo eh. Kasi ako, idol, ano na tawag nito. Pabilyado na rin kasi ako. Kasi Unahin mo yung, muna yung karunungan, brother. 3 pillars of Project 1M. Una muna, tatalinungan mo, tatapaan mo utak mo. Susunod, pagtatrabahuhan mo ng husto. Tapos susunod, pag-iipunan mo. Hindi lang naman pera yung pinag-iipunan eh. Pati karunungan, iniipon din at the same time. Tatrabahuhin mo, tapos you will understand what works and what does not work. Ganun. Bago ka magsimula ng sarili mo. Pero I strongly suggest, patabain mo muna utak mo. Tapos siguraduhin mong kaya mo nang magmaneho, barya-barya lang muna sa umaga. Yun ang suggestion ko. Ngayon, kung palagay mo hindi mo talaga kaya magmaneho ng negosyo at palagay mo okay ka naman na sa pag-eempleyado, ang kailangan mong gawin, ma-promote. Para lumaki ang sweldo mo. Habang napopromote ka, lumalaki ang sweldo mo. Pag lumalaki ang sweldo mo, yung pera na ginagastos mo, nananatiling ganun pa rin at hindi mo nilalakihan ang gastos mo, then mas lalaki ngayon ang ipon mo. Makakapagpatayo ka na ngayon ng bahay. Gets mo? Yung ano ko kasi, idol, yung halimbawa, plano ko kasi talaga, idol, unahin ko muna yung bahay. Kasi may mga anak na rin ako eh. Tapos yun, nandito ako sa Manila, mga kabuhan, nangungupahan din. Ito suggestion ko sa'yo, kaysa kumuha ka, magpatayo ka ng bahay katulad ng ginagawa ng maraming tanga, doon nauubos na lang lahat ng pera nila, kumuha ka na sanlatira. Yung bahay na isasanla sa inyo, tapos mga 1 taon na sa inyo yan, libre lang kayo makakatira doon hanggat hindi nasosoli yung principal amount, hindi ngayon makukuha yung bahay. So nandun lang kayo sa bahay na yun, nakakalibre na kayo. Gets mo? Mura lang yun. Lalo na katulad niya, nasa Cebu kayo. Yung pamilya mo nasa Cebu. Gasino lang naman eh. Dito nga sa Metro Manila, merong squatters area na 50 mil lang. Meron ka na sanlatira eh. Diba? Hindi mandatory magpatayo ng bahay lalo na kung wala ka masyado maraming pondo, brother. Patapong pera yan. Patapong pera. Yung pagpapatayo ng bahay habang wala ka pa masyadong maraming pondo. Ipunin mo muna sa sarili mo kasi hindi mo gusto yung maipit dun sa alam mo. Ito isa sa mga problema ng mga taong may pera eh. And when I say may pera, ibig sabihin meron lang konting ipon, hindi mayaman. Yung konting pera ang gusto, ipagpatayo ka agad ng bahay, tapos malalaman mo, bukas makalaman, babalitaan mo, isa sa mga magulang niya may cancer, wala siyang pampagamot. Binili kasi nila ipinampatayo kasi nila ng bahay, tapos ang ending, nabebenta rin yung bahay. Naglalakad sa kalsada, nabali binti, wala ngayon silang pera. Tapos kailangan 100,000. Ang ending, nasanla yung bahay. Huwag mong iipitin ang sarili mo, brother. Huwag mo ipitin yung sarili mo. Kung meron ka naman ng sapat na pondo, palagay mo kaya mo na, kaya mong bumili o magpatayo ng 2 nung katulad ng bahay na nasa isip mo, edi tsaka ka ngayon magpatayo. Diba? Pero kailangan mong magtabi, kailangan mong mag-iwan ng pera para sa'yo kasi you will never know. Isipin mo lang yung konsepto na nagkaroon ng sobrang laking opportunity, may binenta sa yung parang, alam mo yung negosyo na binibenta ng palugi kasi mag-a-abroad na o kung ano man nangyari, addict, ganun. Tapos kukunin mo sana, hindi mo makuha dahil wala kang kapera-pera, ang nangyari, nangutang ka patuloy. Diba? Yan ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Okay na yun, idol. Okay. Maraming salamat, brother. Na-appreciate kita. Thank you very much. Alam mo, Pilipinas, papaalala ko lang uli sa inyo, hindi lahat ng tao pang negosyo. Papaalala ko lang uli sa inyo. Huwag kayo masyadong nagpapakinig doon sa mga influencer na parang pinalalabas lahat na lang ng tao kailangan magnegosyo. Okay yun, matuto ka ng tungkol sa pagnenegosyo, pero you have to understand, you have to have a good understanding of yourself kung pang negosyo ka ba o pang empleyado ka o pang freelancing ka. Kasi uulitin ko, hindi lahat ng tao pang negosyo. May mga tao kasi nagsisipagsalita sa social media na parang lahat na lang ng tao kailangan magnegosyo. O tapos ngayon, ano ngayon ang ending nun? Ang ending pala nun, may binebenta pala silang kung ano man, papasok pala sa bulsa nila yung pera, kaya pala pinipilit ka magnegosyo, pinagpapanggap kang negosyante kahit hindi lapat sa'yo. Pilipinas, matuto ka. Okay, next tayo. Next. Okay, hindi ko mabasa yung pangalan kasi medyo gobbledygook. Good morning, brother. Taga saan ka? Taga Metro Manila lang, boss. Metro Manila. Ano tanong mo, brother? Actually, sige, isa sa mga question ko kasi,
nag-try na kasi ako mag-business before and then ilang beses din ako nag-fail. Actually, yung isa sa mga pinagpapokusan ko doon, meron na akong pattern kung paano ko siya i-execute. Mm. Pero hindi ko talaga makuha-kuha is yung like nalulugi pa din ako, ganun, kahit alam ko na yung pattern kung paano kumita. Pero may mga times pa rin na talagang hindi ko magets, hindi ko alam kung mindset ko ba or sadyang may mali pa rin sa akin. Yung tanong ko lang doon is, paano ko ba ma-identify sa sarili ko mismo para yun. Paano mo ma-identify? Brother, kailangan mong hanapin kung ano dahilan ba't ka nalulugi. Baka akala mo mindset lang ang pagnenegosyo. Hindi mo madadaan sa mindset lang yan. Maraming factor to consider. Isa ron, yung baka kapos ka sa pondo, bago pa dumating sa iyo merkado, lugi ka na. Isa doon yung swerte. Isa ron yung location. Napakaraming factors to consider, brother. Hindi lang mindset yan. Baka nadadali ka ng networking, nakakala mo, puta, nadadaan sa mindset ang pagyaman. Yung mindset, isa lang Hindi, sa mga actually, factor meron yan. akong Ngayon, ito tanong ko sa'yo diretso, sagutin mo akong diretso. Ano dahilan bakit ka nalugi? siguro kasi yung negosyo ko is about regarding thrifted clothes. So, Palasak thrifted na clothes, industriya na yan Palasak na industriya na yan, brother. Ano Masyain na. In case hindi mo napansin, yung kakompetensya nyo masyado malaki. Pinapasok mo ang isang industriya na alam mong malapit nang mamatay anytime soon. Kung hindi mo napapansin, if you haven't done enough research, brother, sa ibang bansa nagsasaraduhan na yung mga malalaking branded. Branded yun nagsasaraduhan na. Yun yung mga batikan pagdating sa negosyo ng pagko-clothing Batikan yung mga yun pagdating sa negosyo ng pagko-clothing. Nag-thrift ka pa, ang trouble mo dyan, konti na lang yung mga tao ngayon na bumibili ng mga second hand na damit dahil nandyan na Shein. Sa Shein, brad, tangina 300 pesos lang, napakagagandang mga klase ng damit na. Okay. Makes Kailangan sense, mong makes i-consider sense. yun na yung merkado, brother, saturated na. Saturated na merkado. Ngayon, akala mo madadaan sa mindset yan, brother, walang gustong bumili ng produkto. Kailangan mo i-consider yun. And when I say wala, ang ibig sabihin, ang hirap-hirap ng humanap ng mga taong gustong bumili ng mga second hand na damit kasi halos lahat na lang nagbebenta ng second hand na damit. Kung hindi nyo napansin sa nung panahon ng pandemya, ang dami nagrereklamo ng ganyan Lahat ba nagbebenta na ng second hand na damit? Yun yung mga tanungan nila nun kung paano ngayon. Tignan mo ngayon, yung pagbabloging, hindi na rin masyadong magandang income Yun yung sinasabi ng mga tao ngayon tungkol sa tungkol sa pagiging vlogger Hindi na masyadong magandang source ng income ang pagbablog. Bakit? Kasi lahat na lang vlogger na. Lahat na lang vlogger na. Panahon ng pandemya, lahat na lang nagbebenta ng mga second hand na damit. Okay. Ngayon, akala mo mindset yung may diferensya. Hindi. Yung merkado mo saturated. Kailangan mong malaman kung kailangan mo kasing kilalanin ang merkado mo. Yung pinapasok mo na merkado, i-check mo ngayon sa merkado, may bumibili pa kaya ng ganitong klase ng bla bla, ganitong klase ng ganyan. Alam mo, isipin mo yung konsepto na parang yung konsepto lang na merong panahon in the past, hindi ko lang alam kung aling kotse ang nauna, pero there was a time in the past na puro kabayo ang ibinebenta. Means of transportation, kabayo, buriko, donkey, o kung ano pa man, hayop ang ibinibenta as means of transportation. And then, cars came. Nung dumating ngayon ang kotse, syempre, obviously, saturated na ang merkado ng mga bumibili ng kabayo dahil nga may kotse na nga. Ganun yung parang konsepto na pinapasok mo 'di ba? Na merong isang malaking brand na ang tawag nila ron sa doon sa strategy nila fast fashion. Yung konsepto ng fast fashion, ang bilis nilang gumawa. Palit-palit na kagad sila ng mga style na ginagawa. Sobrang bilis, sobrang mura din at the same time. So ngayon, ang mga tao doon na ngayon bumibili, hindi na bumibili sa mga thrift. Kahit branded pa yung binebenta mo, walang pakialam na tao diyan. Ang pakialam ng tao, ano itsura. Kahit gaano pa ka-branded diyan, sobrang ganda ng quality, ang makukuha na lang nila diyan brand. Pero overall, itsura na yung pinaka-importante, tapos yung practicality na sobrang mura ng presyo binebenta na Shein. Hindi sa dinidiscourage kita. Pero between thrift at saka paggawa ng sariling clothing line, I will go for gagawa ko sariling clothing line. Okay. Kasi Makes yung sense, clothing line, meron kasi siyang branding. Pero yung thrift, kung ano yung brand na nakalagay doon, tingnan mo, halos lahat na nga lang, pag tinignan mo yung pag tumingin ka sa live ng TikTok, pansinin mo, wala nang masyadong maraming nagla-live selling ng mga damit. Wala na masyadong marami.
Sa ano rin, sa anong tawag dito? Sa Shopee din. Mayroong mangilan-ngilan na lang. Mangilan-ngilan na lang. Pero halos wala na. Paubos na. Bakit? Dahil nga sa konsepto ng fast fashion. Shein ang bumira eh. Kailangan mong aralin ng Makes merkado, sense. brother. Hindi mo madadaan sa mindset yan. You have to do a market study. Kailangan mong pag-aralan ang merkado kung lucrative pa ba na mag-stay ka dyan sa business na yan. Yun ang sagot ko ron, brother. So kahit meron ka ng target audience, meron ka ng alam mo na kung paano nag-work yung market, kapag yung merkado talaga is wala, hindi talaga mag-work. Maraming industriya Gets. mamamatay na, brother. Maraming industriya mamamatay na. Dali. Binaba ng akala ko. Niyari na naman ako ng TikTok eh. Pinapag-puzzle lang pala ako dito sa kabila. Lagi na lang kasi ako suspendido eh. Suki na ako ng suspension eh. Meron na nga akong ban notice. Malapit na daw ako maban, sabi. Yung 800,000 ko na page. Malapit na daw maban. Anyways, follow-up question, Tap-tap brother. lang yan. Wala na. Bali, maraming salamat, boss nga, kasi ang tagal ko din talaga nagsisik ng ng mga business advice talaga, kasi nga ilang beses na ako nalugi talaga, and then akala ko yun, sarili ko. Alam mo yun may pala. problema sa mindset mo, no? Oo. Hindi ka Akala ko, hindi ka all sick na ako, nakapag-aral. tapos Hindi ka nakapag-aral ng merkado mo. Kailangan aralin mo muna ang merkado mo. Ito na mo, katulad dun sa akin, oo, it may sound, alam mo yun, parang minadali yung konsepto ng Project 1M. Kasi mukha talagang minadali yung itsura. Pero pinag-aralan ko muna ang merkado. Nagtititikim muna ako ng kung saan-saang mga pares-pares sa kung saan-saang kanto bago ako nagsimula nito. Bago ako nagtinda sa kalsada ng sinigang, pinag-aralan ko muna ang merkado. Tapos nagpaturo muna ako sa totoong nakakaalam kung paano magluto ng sinigang, Chef Anthony Ang. Nagpaturo muna ako bago ako sumalang ng pagtitinda ng sinigang sa kalsada. Hindi yan bara-bara job na nakaisip ako, anong gagawin? Sinigang, benta sa tabi ng kalsada. Ganun na lang yun? May naisip ka lang, testing mo na kagad. Putang ina, yung pinakamabilis na paraan para malugi ka, 50 mil pa naman inilabas ko na pera. Isipin mo, ordinaryong taong bayan, hindi naman lahat merong 50 mil eh. Isipin mo kung gumaya sa akin. Puta, kaya sabi ko sa inyo, hindi papaalala ko lang po sa inyo ha. Itong The Chichester na brand ko, hindi ito business guru. Hindi. Meron lang ako mga bagay na nalalaman tungkol sa pagnenegosyo at marami akong alam tungkol sa pagnenegosyo. Pero hindi ako business guru. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, paalala ko lang uli sa inyo, hindi lahat ng tao pang negosyo. Hindi lahat ng tao pang negosyo. Tignan mo no, isipin mo, kung hindi mo ako natanong at hindi ko tinanong sa iyo kung ano dahilan kung bakit ka nadali, baka hindi mo nga alam hanggang ngayon na palugi na ang merkado ng bentahan ng damit kapag hindi sariling brand eh. Ang uso ngayon, ito diretsahan na, ang uso ngayon, yung brand na nakapasok sa puso ng tao. Yun ngayon ang uso. Pero yung meron ka lang, alam mo yun, may sarili kang brand ng clothing, tapos wala namang konsepto, basta ka lang gumawa, kahit magaganda yung mga damit mo, mahihirapan ka pa rin makaprotrude sa merkado. Ang labanan ngayon tungkol sa damitan, puso na. Puso na. Pag yung idol nila nagbebenta ng damit, bibilhin nila yan. Ganun yung konsepto. Labanan ngayon, puro puso na. Hindi na uso yung katulad ng dati na basta maganda lang, okay na. Hindi na uso yun ngayon. Taka na, yayariin ka ng Shein dahil sila ang may-ari ng merkado na basta maganda lang at mura. Sila na may-ari ng merkado. Hindi mo makukumpetensya Shein pagdating sa ganun, brother. So yan, teka, nakausap mo ako. Pag ibang tao nakausap mo dyan, ako putang ina, kukunin lang yung puhunan mo. Sabi sa mag-shift ka ng negosyo. Ito inegosyo mo, tapos bibigyan ka ngayon ng mga produkto nila, tapos bibigay mo sa kanila yung pera mo, tapos tiway na yung pera mo. Salamat, bossing. Laking tulong din nun. Sige, salamat. Sige, brother. Na-enlighten ako. Galingan mo sa buhay, Salamat. brother. Bye-bye. Next tayo. Next. Okay, 49 minutes. Meron lang ako 11 minutes. Masakit na rin sa mata yung araw. Good morning, brother. Tayo saan ka? JK, good morning. Taga saan ka? Nakat mo na ako ng iba. Tulog pa yata si JK. Good morning, brother. Taga saan ka?
Taga ano po ako, taga Bohol po, Bisaya po ako. Bisaya. Okay. Ano tanong mo, brother? May tanong lang po ako, boss. Sige. May tanong lang po ako. Ano po ako, college. College student pa ako. Tapos, nag-stop po ako ngayon Mm. sa pag-aaral. Okay. Ano po, bale, nag-ano lang po ako ngayon, sa sideline ng trabaho. Construction, ganyan po. Ano po, ano, ano po tawagan? Bisaya, mahirap po kasi mag-Tagalog. Ano po, mapapapayo lang po ako kung nalilito po kasi ako sa pagkuha ng kurso, boss. Okay. Kaya, Tungkol sa pagkuha ng kurso, brother, Ano unahin mo narito sa muna akin? ano. Okay, sige tuloy mo. Baka meron kang dilema ngayon tungkol doon. ngayon, ang nangyari kasi, boss, na-stop ako ngayon kasi mayroon po kasi akong malaking utang doon sa college, boss. Kaya hindi ako makatransfer sa ibang school. Kaya ngayon nag-i-stop muna ako kung at may plano po ako na mag temporary enroll dito sa labas. Kahit papaano makatapos ako dito, tapos ako muna yun babayaran doon. Pero boss, ngayon nalilito kasi ako kung Kukunin mong kurso. anong kurso kukunin ko kurso. Ganda ng tanong mo. Alam mo, maraming nagtatanong ng ganyan sa akin sa inbox. Ito ang sasabi ko, tungkol sa pagpili ng kurso, pumili ka ng kahit na anong bagay na endeavor na gusto mo, na palagay mo hindi ka magsasawang gawin yun habang buhay hanggang mamatay ka. Yung kurso na may kinalaman dun sa gusto mong mangyari, yun ang kunin mo. Ang kinuha ko kasi ngayon, boss, ang plano ko po, boss, tatapusin ko yung BSA major in math. Yun kasi yung ano ko, kinuha ko na noon at babalikan ko ngayon. Magsi-second year college na po ako. Pero gusto mo ba yun? Gusto kong ano, boss, yung mag-teach, pero kasi nalilito kasi ako kasi hindi kasi ako masyadong magaling ng math. Yun ang nga Yun lang, sinasabi ko. You have to consider your genetics. Kasi pwede mong sabihin na walang kinalaman ng genetics yan dahil mathematics yan. Pero meron kasing kinalaman yan dun sa left and right side of the brain. In case lang na hindi nyo alam, yung mathematics kung hindi ako nagkakamali, nasa left side, basta nasa isang panig yan ng utak. Whereas yung communication nasa kabilang panig ng utak. Baka mas magaling ka dun sa kabilang panig ng utak mo, which is communication, science, and everything else in between. Versus yung pinagtiyagaan mo yung isang kurso na alam mo namang talagang hindi ka magaling dun at alam mo rin namang hindi mo masyadong gusto yung kurso na yun. Tapos ang magiging ending, nagtapos ka nga, pero di mo mapakinabangan yung kurso. So ako, ito ang suggestion ko, brother. Bago mo sige, pwede mo nang bayaran yung utang mo doon. Pero bago ka kumuha ulit ng panibagong kurso, you make sure muna na yung bagay na gusto mong gawin, may kinalaman doon yung kurso na kukunin mo. Kasi itutuloy mo yan, okay, sige, congratulations sa'yo, nakatapos ka nga. Ang problema mo nga lang, hindi mo rin naman gusto yung kurso na yun. So mangyayari, pag nagtrabaho ka na may kinalaman doon sa kurso mo na yun, ang magiging ending niya, mababurnout ka lang. Tapos hindi mo gusto yung career path mo. Ano ba gusto mo mangyari sa buhay mo? Yung totoo, anong pangarap mo? Sige, ngayon isa-isahin na natin. Anong pangarap mo? Yung pangarap ko po, boss, simply, hindi naman mahirap yung pangarap ko. Ganito lang, boss, simple lang. May merong magandang kinabukasan sa pamilya ko. Hindi yan. Anong gusto mong hanap buhay? Anong gusto mong paraan ng pagkakakitaan? Anong hobby mo? Anong gusto mo sa buhay? Anong gusto mong ma-achieve? Hindi yung may okay lang, simple lang, may bahay lang. Hindi yan ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, anong gusto mong paraan para maabot mo yung bahay na sinasabi mo, yung pamilya na sinasabi mo, anong means of income ang gusto mo?
yung ano lang boss, yung makapagtapos tapos makapagtrabaho lang boss, yun boss. So, teka to. Ano hobby mo? Pinagkakaabalahan mo. Anong bagay yung palagay mo gustong-gusto mong ginagawa na hindi ka talaga magsasawa na gawin yun habang buhay? Ano boss? Interesado po ako sa mga skills boss, yung agriculture, yung mga mason, mga ganun. Yan yung mga ano ko. Okay, merong kursong Ginagawa ko sa when you say mason, ang ibig mo ba sabihin nagpapaganda ka ng bahay, ganon? yung mga ganun boss. Pwede kang mag-architecture, pwede ka ring mag-interior designing, tapos yung sinasabi mo tungkol sa agriculture, merong kursong agriculture mismo. Ngayon, pipili ka na lang dun kung ano talaga pinakagusto mo talaga dun sa lahat ng yun na palagay mo hindi ka magsasawang gawin yun. Tapos dapat kumita ka tungkol dun sa bagay na ganun. Dun na ngayon papasok yung kurso. Dun sa bagay na may kinalaman dun. Ano yun? May lumipad. Kuha mo na. Kasi yung plano ko boss, yung plano ko kasi makatrabaho ko, makaipon ako ng pera kasi may plano ako bumili ng bahay na paupahan. Kasi Bohol dito sa amin boss, malakas ang tourism. Malakas ang turismo dito, maraming mga foreigner na pumunta dito sa Bohol. Yun na yung retirement mo yung mismo. papaupahan. Yun na yung retirement mo mismo. Yan yung Ngayon ang pinag-uusapan natin yung kurso na pag nakuha mo yung kurso na yun, magugustuhan mo talaga yung bagay na ginagawa mo habang buhay. Na ang ibig sabihin nun, magpapalalim ka ron. Na ang ibig sabihin nun, mag-aaral ka ng husto, and not just college alone, pero experience na rin at the same time para kumita ka ng marami, para gumaling ka, para ma-promote ka dun sa kung ano man yung hanap buhay mo na yun. And then you will eventually have enough money para bumili ng mga paupahan. Pero retirement na yung tinutukoy mo, brother. Yung kurso, yun ang magpapalaki sa pera mo. Supposed to be ang kurso, yun ang magpapalaki sa pera mo. Gets mo? So okay, magtatrabaho ako. Ang gusto ko makapagtrabaho, makapag-ipon ng pera. Oo nga, makakapagtrabaho ka nga. Ngayon mismo, makakapagtrabaho ka kahit na anong trabaho pwede mong pasukin. Pero nagkakatalo yan kung magkano sa sweldohin mo. Yung kolehiyo mo ang magpapalaki sa sweldo mo. Gets mo? boss. Yun na ngayon yun. Kuha mo na. So ngayon, dun sa ibinigay mo ngayon na mga listahan, yung tungkol sa agriculture, yung tungkol sa possibility na baka mag-architecture ka o engineering kasi gusto mo kamong nagmamason, which is yun yung sabi mo, nagpapaganda ng bahay. Pwedeng architecture, pwedeng engineering, pwede rin namang interior designing. Tapos, sabi mo, gusto mo rin yung agriculture. O ngayon, doon ka na ngayon pipili. Kung ano ngayon ang pinakagusto mo dun sa lahat ng yun. Gets mo? Boss. Okay, sige. Maraming salamat sa oras mo, brother. Okay, boss. Sige, salamat, boss. Salamat, Sige. boss. Okay, next tayo. Next. Last na siguro to. 58 minutes na 58 minutes. Wilfred Camos. Magandang umaga sa inyo, YouTube. YouTube, paki-share nyo nga muna to. Paki-share nyo muna para makapanood ngayon yung ibang mga tao. Good morning, brother. Taga saan ka? Brother, nasa CR ka pa yata. Wilfred. Yan, good morning, brother. Okay. Akala ko nasa CR ka pa Okay. Taga saan ka? Wala na. Kumakain ako. Okay. Tapos sobrang ganda talaga ganda ng topic mo at saka sobrang curious. Kasi isa kong OFW, brother. Ngayon, 2 times ko na nag-abroad. Sabi ko, parang paulit-ulit lang ba yung buhay? Sabi ko, parang yung gusto kong bagay na ma-achieve, pero hindi ko siya makukuha. Pero yung mindset ko nasa business. So sabi ko, maghanap ako ng
yung makakatulong ba sa akin. So sabi ko, paano ba ako mag-start? Doon sabi ko, kung dito lang ako mag-stay sa pagiging empleyado, parang wala eh, paulit-ulit lang, naka 2 decade na ako sa pag-employee. Parang paulit-ulit lang ba? Wala talaga naipon. Gusto mo ng diretso? Sabi ko, what if kaya mag-try ako sa ibang ibang bagay? Okay, good. So Ayos. pumasok ako ngayon sa networking, brother. Okay. Pero hindi ko iniisip yung kita. Iniisip ko, paano ko babaguhin ba yung mindset ko? Na pagiging empleyado to business. So may natagpo ako ngayon na community na tinatanong ako na ano ba gusto mo sa buhay? Sabi ko, pumasok ako ngayon dito, hindi para kumita. Gusto ko matuto kung ano ba yung skill na meron ako. Kung ano ba yung meron na gusto ko bang ilabas sa tao. Kasi at the same time, magaling ako sa communication sa tao, pero wala akong alam pagdating sa negosyo. Ano yung maipayo sa akin ganun, brother? Unahin mo munang mag-ipon. Sabi mo, ano kinalaman nun? Magbe-business nga, hindi naman ako mag-i-empleyado. Hindi ka magiging magaling na negosyante kung hindi ka marunong mag-ipon. Bakit? Tingnan mo, 20 years ka na sa ibang bansa. Hindi mo alam kung saan napupunta pera mo. Hindi mo rin alam kung paano nangyayari. Pagka wala kang financial management skill, brother, kahit ano pang simulan mong hanap buhay, ganyan at ganyan na mauulit na mangyayari sa'yo. Pumasok ka pa sa networking, puro payaman power yung mga yan eh. Puro payaman power yung mga yan. Yan yung ang tawag nila dyan, toxic positivity. Paano toxic positivity? Tingnan mo, positive ng positive kahit hindi practical. Kailangan i-entertain mo rin yung mga negative, lalo na kapag practical na pansinin mo yung mga bagay na negatibong nangyayari sa buhay mo. Tingnan mo, pansinin mo, nasobrahan na ng kaka-positive yung ibang mga networker, halos sira na ulo. Hindi sila kumikita, 2 taon na, 3 taon na, hindi sila kumikita, umaasa pa rin silang kikita sila galing doon sa networking nila. Yung sa akin, diretso, toxic positivity na yan, nasisira na ulo mo eh. Bakit? Puta, wala ka man lang practicality na malaman kung bakit hindi ka kumikita. Wala ka man lang practicality na malaman kung ano ba nangyayari. Marami ka namang napapajoy, nalalagas ang mga tao mo, pero tuloy-tuloy ka pa rin sa ginagawa mo na akala mo yan ang means talaga para umalagwa buhay mo. Hindi mo nga man lang kinonsider na baka niloloko ka lang ng mga upline mo eh. Na yung mga upline mo pala binibihisan lang ng may-ari ng kumpanya kaya akala mo sobrang yaman nila. Pero hindi mo pinapakinggan yun. Bakit? Kasi nasobrahan ka na nakaka-positive. Hindi mo na tinitignan yung practicality ng negativity. Kailangan mo tignan yung practicality ng negativity. Hindi pwedeng puro positive lang. Huwag mo kakalimutan, sa mundo merong positive, merong negative. Pag hindi mo kinonsider parehas, toxic positivity ang labas mo niyan, o depression kapag nasobrahan ka sa negativity. Kailangan mong consider yung magkabilang panig ng lipunan. Yung magkabilang panig ng point of view. It's 6 versus 9. Ang nakikita mo, puro 9 lang maghapon eh. Tingnan mo, katulad dun. Paano ka uusad sa pagnenegosyo? Hindi ka nga makaipon. Partida na, malaki pa kinikita mo dyan ha. Partida na, malaki kinikita mo dyan. Bakit? Kasi ibang bansa ka eh. Kung dito sa Pilipinas, binebenta mo, yung parehas sa serbisyo na binebenta mo dyan sa abroad, dito babarating ka lang. Nasa abroad ka na, malaki kinikita mo dyan, hindi ka makaipon. Ano ibig sabihin? Sabog ang financial management mo. Kung hindi ka makaipon sa malaking sweldo, lalong hindi ka makakaipon pag barya-barya lang ang kinikita mo galing sa simula pa lang na negosyo. Kailangan mo munang matutunan financial capability, brother. Financial management ka muna. Tamo? Magkano sweldo mo Yes, dyan? brother. Umaabot siya ng 60 to 70k monthly. Tangina, malaki yan, brad. Diretsahan, malaki yan. Diretsahan, malaki Kaya yan. nga doon ako na Isipin mo, clean profit, 70,000 pesos. Kung gumastos ka man dyan, siguro halaga 10,000 lang, ganun. Tapos saan napupunta ngayon yung ibang pera mo? Kung ano ginagawa mo sa pag-iempleyado, ganyan din gagawin mo sa pagnenegosyo, brad. Kung yung pera mo na 70,000 pesos na malinis na kita, nauubos sa kung saan mong hindi mo maintindihan, ganyan din ang mangyayari sa pagnenegosyo mo. Ang worst niyan, yung puhunan dinadala mo sa kung saan mo dati dinadala yung malinis na kita mo sa abroad. Yun ang mabigat niyan. Yan nga yung sinasabi ko na may mga tao pang-empleyado lang. Pag 20 years ka na sa abroad, hindi mo talaga maintindihan kung saan napupunta pera mo. Alam mong pang-empleyado ka lang talaga niyan. Bakit? Tignan mo, isipin mo, pipilitin mo pang magnegosyo, magpapanggap ka ngayon na negosyante. Ano ngayon ang mangyayari? Yun nga lang simpleng financial management na imaneho mo lang ng maayos yung pera mo. Yun lang, napakasimple nun.
Yung sobrang simpleng konsepto na payamanin mo muna ang sarili mo sa pamamagitan ng pag-iempleyado. And when I say payamanin, hindi naman ibig sabihin sobrang daming pera. Ang ibig sabihin dapat yung kinikita mo mas malaki kaysa sa ginagastos mo. Yung basic principle lang na yon, hindi mo pa maintindihan, simpleng common sense lang yan. Ang worst niyan, papasok ka ngayon sa isang negosyo na akala mo yung business strategy mo gumagana at gagana talaga. Pero pag panahon na to adapt, kasi nag-iba na ang itsura, ang trenches ng merkado, hindi ka ngayon maka-adapt. Bakit? Kasi yung simpleng pag-empleyado pa nga lang, hindi mo ma-manage ng maayos ang pera mo eh. Nagnegosyo ka pa. Tamo? Unahin mo muna, brother, na makaipon ka muna. Bakit? Kasi kung saan napupunta yung malinis na pera mo, and when I say malinis, net profit mo, galing sa pag-iempleyado, mas malala pa dyan ang mangyayari sa'yo pag nagnegosyo ka. Mas malala ang mangyayari sa'yo. Ganito siya, brother. Kasi ako, hindi siya totally na 20 years ako sa ibang bansa. Ibig sabihin, sa Pilipinas ako nagtrabaho. Sabi ko, iniisip ko, paano ako? Kasi sa Pilipinas talaga, brother, nakakapag-ipon talaga ako. Nung nag-ibang bansa ako, bakit nangyari sa ganun? Every month kasi talaga, brother, mayroon akong tinatawag na tinatanggal ko lagi yung kinikita ko. Wala ko iniisip na iba yung sa gastos sa bahay. Lagi kong tinitipid. Dati contractual kasi yung pinapasok ko dati. 50,000 na iipon ko noon. Every kontrata. Nung dumating ako sa ibang bansa, ba't nawala lahat yun, yung ganung mindset? Baka na-excite ka sa paggastos nung lumaki yung pera. Nung maliit, pinagtatapatan mo, nung lumaki yung pera, naging greedy ka. Ginagastos mo sa kung saan-saan. When I say kung saan-saan, hindi ang ibig niya sabihin, luho ka agad na mga material na bagay para sa sarili mo. Kasi yun lang konseptong pagpapadala sa pamilya, luho rin naman yan eh. Luho rin yan. Tama. Ay, tingnan mo, nung nasa Pilipinas ka, napapagkasya nyo naman yung konting barya. Ba't ngayon lumaki yung sweldo, hindi nyo mapagkasya? Diba? Ano ngayon na ibig sabihin? Pag nagnegosyo ka na may ganyang klase ka ng mindset, na kapag ka pala lumalaki yung pera, inuubos mo yung pera sa kung kanin-kanino o sa kung saan-saan, putang ina, lalong hindi ka gagana sa pagnenegosyo. Tamo. Hindi sa dinidiscourage kita, brother. Hindi sa dinidiscourage kita na magnegosyo. Pero ang ibig kong sabihin, kailangan mo munang malaman yung kailangan mo munang matutunan yung konsepto ng adaptability. Kailangan yung konsepto na malaman mo, root cause analysis, RCA, malaman mo kung nasaan ka ba nagkakamali. Pag hindi mo alam kung saan ka nagkakamali, then pang empleyado ka talaga niyan. Bakit? Kasi ang trabaho ng negosyante, hanapin yung pagkakamali, lapatan ng solusyon. Pag hindi, yung sarili mo lang na pera, na pinaghanap buhayan mo galing sa ibang tao na hindi naman ganun kakomplikado dahil tuloy-tuloy lang na pumapasok sa bulsa mo yung dami ng pera, kasi nga ang tawag doon sweldo. Kung yang mismong sweldo mo hindi mo mahanap kung saan napupunta, wag ka nang umasa na uusad ka sa pagnenegosyo. Wag ka nang umasa, Brad. Diretsahan, wag ka nang umasang uusad ka sa pagnenegosyo. Bakit? Yun nga lang, clean profit, hindi mo alam kung saan napupunta eh. Lalo pa kapag ka gross profit yan. Kapag ka gross yung pinag-uusapan, gross income. Gross income pumasok sa'yo, 10,000, akala mo malinis na yon? Hindi, ang malinis dun, mga nasa 20%, 30% lang. So ibig sabihin, sa 10,000, ang tubo mo, 3,000 lang. Pero dahil hindi mo alam kung ano ginagawa mo, ginagastos mo, pati puhunan, wala kang malay. Tapos ang pinagkakagastusan mo pa, yung pamilya mo, o yung kung saan mo man dati dinadala, yung sweldo mo sa abroad, nung nagnegosyo ka sa Pilipinas, dun mo rin dinadala, pati yung gross income mo. Yun ang ibig ko sabihin. Ako, ito suggestion ko sa'yo, brother. RCA ka muna, hanapin mo kung saan napupunta pera mo. Hanggat hindi ka nakakaipon ng pera na nasa abroad ka, huwag kang umasang gagana ka sa mundo ng pagnenegosyo. Bakit? Ang mundo ng pagnenegosyo napakamasalimuot. Walang pakialam ang merkado kung ganong hirap ka na sa pagnenegosyo. Ang merkado, pag hindi mo alam ang ginagawa mo, ilalampaso ka sa sahig. Tapos ngunguyain ka, idudura ka uli, ngunguyain ka uli, idudura ka uli, ngunguyain ka uli, idudura ka uli hanggang tumigil ka na sa kahibangan mo. In case lang na hindi mo alam, ganyang kabigat ang konsepto ng pagnenegosyo. Ang konsepto ng pagnenegosyo, may problema, resolbahin, problema, resolbahin, problema, resolbahin, problema, resolbahin, problema, resolbahin. Doon ka pa lang magsisimulang kumita paglipas sa 1-2 taon.
Pag hindi mo naintindihan yung konseptong hahanapin mo ano ba talaga dahilan kung bakit ka namomroblema, ano ba talaga eksakto yung problema, yung kaugat-ugatan ng problema kasi baka ang nire-resolve mo surface level lang. Ano surface level? Wala tayong pera. Bakit wala tayong pera? Kasi kulang yung kinikita natin. Yun ang akala mo. Yun ang akala mo. Yung iba ganun mag-isip eh. Bakit wala tayong pera? Kasi kulang yung kinikita natin. Ano kailangan? Madagdagan yung kinikita. Ay tignan mo ngayon, nag-abroad ka. Niresolve mo yung problema. Pero mali yung problema ang niresolve mo. Nadagdagan yung pera. Tignan mo, nadagdagan ng problema mo. Hindi mo ngayon mahagilap kung saan napupunta pera. See? Tama. Nakita mo? Nakita mo yung brother? Napansin mo yon? Akala mo ang problema pera. Ano ibig sabihin? Pag dumami ang pumapasok na pera, resolbado na problema. Mali. Mali. Bakit? Tingnan mo, nung nasa Pilipinas ka, nakakaipon ka. Bakit nung dumami pera na dapat, dahil marami na ang pumapasok, marami rin ang naiipon mo, bakit nagkabaliktad? Kung kailan dumami yung pumapasok na pera, tsaka wala kang naiipon. Kasi mali yung problemang nire-resolba mo. See? Eh isipin mo ngayon, papasok ka ngayon sa mundo ng pagnenegosyo. Ang dami mo ngayong akala. Yung mga akala mo, mga bagay na hindi subok. Tapos pinipilit mong resolbahin yung mga akala mong problema. May mas malalim pala na problema ron, hindi mo alam. Tignan mo, katulad niyan, yung problema mo ngayon, hindi naman talaga problemang pera yan eh. Hindi problemang pera yan. Problema nga yan, financial skill yan. Financial literacy ang problema mo, brother. Akala mo pag dumami pera, resolbado na problema mo? Hindi, tignan mo, dumami pera pero lumala yung problema mo. Lumala. Bakit? Financial management ang problema mo. Hindi pera ang resolution sa financial management problem. Ang kailangan dyan, financial skill. Totoo yung sinabi sa akin yung kaibigan ko, brother. Sabi niya, Ito mabigat, brother. Sa'yo ang pera. Ito pa mabigat. Yung problema mo na yan, hindi mariresolba sa networking yan. Bakit? Kasi ang networking, pinepuwersa kayong gumastos at bumili ng kotse at magpagara ng mga damit na mga walang kakwenta-kwentang mga gastos. Ano ngayon ang nangyayari? Ang nangyayari, akala mo ikakayaman mo yung putang inang networking na yan, congratulations sa'yo, dinudugas ka lang. Pinapataas nila yung lifestyle mo, pero hindi ka naman kumikita. Ang nangyayari, imbis maitabi mo yung pera para makatulong doon sa mga susunod na bagay na gagawin mo, hindi, papakuhanin ka nila ng kotse. Pagkuha mo ngayon ng kotse, ipit ka na ngayon 5 taon. Tamo? Pagka ba naipit ka, pauutahin ka ba ng mga upline mo? Nako, putang ina, wag tayong maglokohan, Pilipinas. Wag tayong maglokohan. Alam mo, yung totoong pagyaman, hindi mo makukuha sa networking yan, diretsahan. Yung totoong pagyaman, di mo makukuha sa networking yan. Yung loob ng networking, napakasalimut na industriya yan. And I'm not speaking about any specific company, ha? Hindi tayo nag-uusap ng specific company. Pinag-uusapan natin yung buong industriya. Punong-puno ng mga greedy people yan. Punong-puno ng mga makalayawan, makalaman, puro mga payaman, power, toxic positivity, kasinungalingan, kababuyan, kaipokritohan yung putang inang industriya na yan. Yung industriya ng networking, isang malaking industriya ang panloloko ng kapwa-tao yan. Ingatan nyo sarili nyo sa mga networker. Ingatan nyo sarili nyo sa mga networker. Ngayon, akala nyo nagbi-business kayo? Hindi kayo nagbi-business. Freelance salesman ang tawag sa inyo dyan. Pinagbebenta kayo ng produkto, pinapakuha kayo ng mga tao na magjo-join din sa inyo. Paano naging business yun? You tell me, paano naging business yun? Ni business registration nga, wala sa pangalan mo eh. Business registration, wala sa pangalan mo. Hindi business yung ginagawa mo. Ang ginagawa mo, freelance salesman. At tinan mo, hindi nga nila dinedefine yung difference between freelancing at saka business. Sinasabi nila, business daw ika yung ginagawa mo. Hindi business yung ginagawa mo. Hindi business yung ginagawa mo. Ang ginagawa mo, pag-freelance, yung serbisyo mo, ino-offer mo para dun sa mga downline mo. Tapos nagbebenta ka ng produkto ng kumpanya. Paano nga yung business yun? Eh, business permit nga, wala sa'yo. Paano business yan? Nakapangalan ba sa iyo ang business na yan? Putang ina, wag tayo maglokohan. Ang pinapagawa sa inyo, freelance salesman. Freelancing, kumbaga. Kumikita ka sa pinagtrabahuhan mo. Therefore, pag wala kang tinrabaho, wala ka rin kita. No work, no pay ka.
Eto pa mas malala, no result, no pay. Mas okay pa nga yung no work, no pay eh. Pag nagtrabaho ka, alam mo may sweldo ka pagkatapos ng araw. Pag hindi ka nagtrabaho, alam mo wala ka sweldo. Diyan, kahit magtrabaho ka, wala kang sweldo pag hindi ka nagkaroon ng resulta. Ata mo? Pero yun, syempre, di na nila sasabihin sa'yo yan. Di na nila sasabihin sa'yo yan. Ba't pa nila sasabihin sa'yo? Puta, nabuko ngayon yung negosyo nila. Sila ang may negosyo, ikaw wala. Yun ang totoo. Yun ang totoo. Tignan mo yung comment section ngayon. Tignan mo kung paano napakaraming tao sumasang-ayon sa akin. Pilipinas, sabihin ninyo kung nagsisinungaling ako. Kayo na mismo humatol. Kayo na magsabi kung nagsisinungaling ako. Yun, galing nga talaga, sobra. Thank you brother kasi sa ganitong kwentuhan, talagang siya yung makikita mo talaga yung sa sarili mo na kung saan ako kulang. So yung suggestion mo nga, meron nagsabi sa akin yung hindi pera ang kailangan ko kundi yung paano ko i-handle yung pera. Alam na mo, hindi saan pupunta. Paalala ko lang sa Hindi inyo ba, Pilipinas, lalo na sa mga ano nangyari, ba't nawala yung TikTok? Ay, nag-overheat itong kabilang cellphone. Nakatutok kasi sa araw eh. Okay, sige, wala na, ayaman na. Okay, going back sa pinag-uusapan natin, Pilipinas, papaalala ko lang sa inyo at papaalala ko uli sa inyo. Kayong mga OFW, target kayo ng mga siraulo. Bakit? Kasi kayo yung may pera na hindi nyo alam kung ano ginagawa nyo sa pera nyo. So papaalala ko lang uli sa inyo, kayong mga OFW, kayo ang target ng mga siraulo. Kayo ang mga target ng mga siraulo. Galingan nyo sa buhay, Pilipinas. Matuto kang mag-ipon, hindi habang buhay malakas ka. Magtrabaho ka dyan sa abroad, umuwi ka rito sa Pilipinas ng punong-puno ang bulsa mo ng ipon, tas huwag ka nang bumalik dyan sa abroad. Kaya naman dito sa Pilipinas eh. Kaya naman. Pero kailangan mo talagang mag-aral ng husto. Tatalinuhan mo, lulupitan mo, titindihan mo, gagalingan mo, hanggang dumating sa punto na binabayaran ka na sa halagang gusto mo. Maliwanag, brother? Yes brother. Follow-up question. Thank you brother. Grabe ang lalim. Wala na brother. Thank you Thank you so much. Nadali na networking dito. Babalikan kita next year. Lagi ka naman ito, babalikan kita kung ano yung sinabi mo sa akin. Gagawin ko yun pagdating sa pera. Galingan mo, brother. Thank you brother. Bye-bye. Thank you so much. Okay. Sige, maraming salamat po sa pakikinig, Pilipinas. Papaalala ko lang sa inyo, you only get to live once. Isang beses ka lang mabubuhay. Hindi natin alam kung may kabilang buhay o wala. Hindi natin sigurado kung may reincarnation o wala. Pero ang pinaka bottom line, Pilipinas, galingan mo na dito sa buhay na to. Hindi namatay yung mga bayani natin na ang mga dugo ay kumalat sa lupa. Nabulok ang mga katawan. At hindi birong dami ng taba ng utak ang pinamalas nila habang nabubuhay sila para lang maging mediocre ka, Pilipinas. Galingan mo sa buhay. Huwag kang magtiyaga ng kung ano na lang ang meron, okay ka na ron. Pwede kang maging kahit na sino o kahit na anong gustuhin mo. As long as you stick to practicality. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Mahal na mahal.